Simulan na natin ang kwento. Ang apo na manggagamot at ang bertud ng kabayong dagat. Ang katapusan. Pagkatapos niyang sambitin ang katagang yon, ay isa-isang lumalabas sa pektogram ang kanyang mga alagad na animoy mga bangkay na muling nabuhay sa katauhan ng mga abwak na mga demonyo. Mas nakakatakot itong tingnan kaysa sa dati nitong mga anyo. Kasi para na itong naagnas na mga bangkay habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kuweba ni Berto. Ipaghiganti ninyo ang inyong kamatayan. Tapusin ninyo ang lahat ng haharang sa inyong daraanan. Sigaw ni Paimon sa kanyang mga alagad, kahit siya naman ang dahilan kung bakit namatay ang mga ito nang walang dahilan. Doon ay sabay-sabay nang umatake ang mga halimaw at ang mga demonyong aswang patungo sa kuweba ni Berto upang tapusin ang mga ito. Ngunit ang hindi nila alam ay napaghandaan na rin ng mga mandirigma ng liwanag ang kanilang pagdating. Habang binabagtas nilang daan patungo sa kuweba ni Berto, ay biglang nagsilabasan sa kanilang harapan ang ilang libong mandirigma ng mga engkanto, duwende, kapre, tikbalang, kamakama, diwata, minotoro at ang mga aswang na natira sa pananakop ng mga demonyo sa kanilang mga baryo. Kaya kumampi na sila sa mga mandirigma ng liwanag upang wakasan na ang pananakop ng mga demonyo sa kanilang mga lugar. Dahil ginagawa lang silang mga alipin at lalagyan ng mga kaluluwa o bisel ng mga demonyong galing sa impyerno upang magkaroon sila ng mga buhay sa mundong ibabaw. Huwag kayong matakot sa kanila, kahit ng mga kaibigan, kapatid, magulang o mga anak natin ang ating makakalaban ngayon. Huwag kayong maaawang patayin silang lahat. Kasi hindi na natin sila kapamilya, mga demonyo na silang lahat na gustong sakupin ang ating mundo. Kaya magtulungan tayong lahat na wakasan na ang kanilang kasamaan. Biglang sigaw ni Metatron na nangunguna sa kanilang hukbo para harapin ang mga demonyo na walang takot. Sa totoo lang, matatalo tayo ngayon sa digmaan na gaganap kung hindi makakarating si Istong at ang kanyang mga bertud. Sabat naman ni Ann habang lumulutang siya sa hangin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya natin silang lahat kung tayong lahat na naririto ay magtutulungan at magkakaisa. Biglang sambit naman ni Isa habang nakasakay siya sa kanyang bertud na si Buwar. Bakit? Natatakot ba kayo sa kanila? Kung natatakot kayo sa kanila, umuwi na kayo dahil kapag pinagpatuloy pa ninyong pakikipaglaban sa kanila, ay tiyak ang kamatayan ninyong lahat. Sigaw rin ni Berto habang nakatayo sa malaking bato. Tumahimik ka nga, Berto. Imbis na palakasin mo ang kanilang mga loob, tinatakot mo pa sila. Sambit naman ni Lavenia sabay hampas sa balikat nito. Oo nga. Pati ako natakot sa kanyang sinabi. Pwede bang umuwi na lang ako? Wala naman akong pakialam sa digmaan na gaganap ngayon. Ang nais ko lang, nakasama ngayon ang nililigawan ko. Sabat naman ni Prinsipe Dagol habang nakapatong sa ulo ni Berto. Baka gusto mo ibato kita pa uwi. Gusto mo? Sigaw naman ni Berto kay Prinsipe Dagol dahil sinabayan pa nito ang kanyang asawa. Nagbibiro lang naman ako, amo. Sagot naman kaagad ng pobreng prinsipe dahil alam niyang tutuhanin talaga iyon ng high blood na ermitanyo kapag nagsalita pa siya ng hindi nito gusto. Pagkatapos ng sambitin ni Prinsipe Dagol ang katagang yon, ay bigla silang natahimik. Halos nagsisilabasan din sa kanilang mga mukha ang mga malalagkit na pawis habang sila ay nakatingala sa himpapawid. Kasi nga iniipon na ni Cerberus ang kanyang 3 bunganga, ang napakalakas na enerhiya na animoy, mga bulang apoy na kulay itim. Eto na ba ang katapusan nating lahat? Sambit ni Haring Bangrus nang makita nito ang napakalaking bulang apoy na patuloy pa rin na iniipon ng alaga ni Lucifer sa kanyang bunganga. Ang may mga kapangyarihan ng pananggalang, umabanti kayo at protektahan ang lahat ng mga mandirigma ng liwanag na naririto.
Sigaw ni Berto sa lahat ng mga may kakayahan na gumamit ng salamangka upang sanggahin ang atake ng dambuhalang aso na may 3 ulo. Doon ay umabanti na ang mga pangkat ng wika, salamangkero ng mga barangaw, ang mga diwata, kasali na rin si Isa at Ana. Habang si Berto naman ang nangunguna kasama nito si Mang Timyong at si Metatron na may kakayahan din magsambit ng orasyon para sa proteksyon ng pananggalang o barrier. Walang silbi ang pinagkagawa ninyo dahil ang kapangyarihan ni Cerberus na bulak-apoy na kulay itim ay walang makakasangga. Kahit na nga kaming mga general ng impyerno ay hindi ito kayang sanggahin. Sigaw ni Bilpigor habang tumatawa ng malakas dahil alam nito na mababawasan talaga ng bilang ang mga mandirigma ng liwanag kapag tinamaan sila ng bulang enerhiya ni Cerberus. Pagkasigaw ni Bilpigor ng katagang yon ay pinakawala na nga ni Cerberus ang kanyang bulang apoy patungo sa mga mandirigma ng liwanag. Hanggang sa dumampi ito sa enerhiyang pananggalang na ginawa ng mga mandirigma ng liwanag upang protektahan ang kanilang bilang na walang malagas. Kaya nakagawa ito ng malakas na buhawi na may kasamang kidlat at kalat-kalat na apoy na nagtalsikan sa buong lugar. Hanggang sa biglang nagkaroon ng lamat ang ginawang pananggalang ng mga mandirigma ng liwanag. Hanggang sa nabasag ito ng tuluyan at agad naglaho sa kawalan. Kaya nagkatinginan ang lahat ng naroroon habang dahan-dahan na lumalapit sa kanilang lahat ang itim na bulang apoy na nagmula sa bunganga ni Cerberus. Katapusan na ninyong lahat. Singasing ni Cerberus habang tumatawa ng malakas nang makita niyang nabasag ng ginawa nilang barrier. Subalit bago pa tuluyang tumama sa kanilang lahat, ang bulang apoy ay mabilis na sinangga ni Berto, ni Mang Timyong, ni Ana, ni Isa at ni Metatron. Ang dambuhalang bulang apoy gamit ang kanilang mga kamay na may kapangyarihan upang iwaksi ito papalayo sa kanilang kinaroroonan. Huwag kayong bibigay dahil kapag bumigay kayo, tiyak ng ating katapusan. Sigaw ni Berto habang pinipilit itong pigilan ang dambuhalang bulang apoy. Hindi ko na kaya. Parang bibigay na ang aking katawan. Sambit ni Mang Timyong habang umuusok na ang kanyang mga kamay na nakahawak sa bulang apoy. Ako rin! Sabay sambit ni Naan at ni Isa dahil dahan-dahan na rin nagliliyab ang kanilang mga katawan. Nang makita ng mga mandirigma ng liwanag ang kalagayan ng 5 na nahihirapan ng mga ito ay agad na rin silang tumulong. Subalit hindi kinaya ng ibang nilalang ang sobrang init ng bulang enerhiya kaya tuluyan na silang naging abo at naglaho. Ngunit habang pinipigilan nila ito ay bigla na lamang naglaho ang bulang enerhiya. Sa kanilang harapan ay kinagulat nilang lahat. Nahuli na ba kami ng dating? Biglang sambit ni Puti sa kanilang likuran. Konti na lang siguro at magiging abo na rin kami. Sagot naman ni Berto habang umuusok ang kanyang mga kamay. Humanda kayo sa malakas na pagsabog. Biglang sigaw ng kabayong dagat dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihang paglalakbay diwa sa ibang lugar upang dalhin ang bulang apoy sa kabundukan na malayo sa kanilang kinaroroonan upang doon ito pasabugin. Pagkasambit ng kabayong dagat ng katagang yon, ay biglang lumiwanag ang buong paligid at kasabay noon ang malakas na pagsabog na nagdulot ng pagkawasak ng isang bundok hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Kaya halos na naroroon ay nabigla at nagulat dahil sa ganoong kalakas na kapangyarihan ay nailipat ito sa ibang lugar na walang kahirap-hirap ng kabayong dagat. Imposibleng gano'n na lang iyong kadaling nailipat sa ibang lugar. Wika ni Paimon sa kanyang sarili habang nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa kabayong dagat. Salamat at nandito na pala kayong 3 dahil matutulungan nyo na kami na pabagsakin ang mga kampo ng kadiliman. Sambit ni Mang Timyong habang nakangiti ng masilayan niya ang 3 bertod ni Istong. Hindi lang kaming 3 ang naririto manggagamot.
Dahil si Amo, nandoon na at unti-unti na niyang inuubos ang mga demonyong umaatake sa atin ngayon. Sagot ng kabayong dagat habang nakatanaw kay Istong na isa-isa na niyang pinapatay ang mga demonyong aswang na humaharang sa kanyang dinadaanan. Tirahan mo kami, bata! Biglang sigaw ni Berto at umatake din siya ng mabilis upang makipaglaban sa mga demonyong aswang na hindi na mabilang sa dami. Dahil sa ginawa ni Istong at ni Berto ay nabuhayan ng loob ang ibang mandirigma ng liwanag. Doon ay sabay-sabay na rin silang umatake upang tulungan ng dalawa na tapusin na ang kasamaan ng mga demonyong gustong sakupin ang buong mundo. Ako nang bahala sa angko rito. Ipaparamdam ko sa kanyang muli ang ginawa ko sa kanya noong una kaming nagharap. Sambit ni Bilpigor habang nakatanaw kay Istong na isa-isa nitong pinapatay ang kanyang mga alagad. Huwag mong suluin ang karangalan, Bilpigor. Dahil ako ang tatapos sa kanya. Sigaw naman ni Paimon dahil gustong-gusto talaga nitong maging pangalawa kay Lucifer na pinakamalakas sa impyerno. Kaya ang ginawa niya ay siya ang naunang umatake kay Istong gamit ang kanyang sandatang palakol upang siya ang tumapos rito para makuha niya ang parangal ni Lucifer. Subalit bago pa siya nakalapit kay Istong ay humarang na sa kanyang harapan ang kabayong dagat at hawak-hawak na nito ang dalawang espada na kulay itim at puti. Nagkita tayong muli, iyaking demonyo. Nagsumbong ka ba sa Panginoon mong si Lucifer? Pang-iinsulto ng kabayong dagat kay Paimon upang magwala itong muli sa sobrang galit. Ikaw na tampalasan ka. Humanda ka sa akin ngayon dahil tatapusin ko ng buhay mo kasama ng iyong amo. Sigaw pa ni Paimon at mabilis siyang umatake patungo sa kabayong dagat gamit ang kanyang palakol na nagliliyab. Puro ka dada, gawin mo na lang demonyong iyakin. Sagot naman ng kabayong dagat at sinabayan niya ang atake ni Paimon gamit naman ang dalawang espada. Doon ay tila isa na silang kidlat na gumuguhit sa himpapawid sa sobrang bilis ng kanilang pagkilos. Halos nagliliyab din ang kanilang mga sandata sa tuwing magtatama sa bawat isa. Ngunit nakangiti naman sila pareho dahil alam nila na kapag nagkamali sila ng kilos ay iyon na ang magiging katapusan ng kanilang mga buhay. Sa kabilang banda naman ay nagpatong-patong ng mga bangkay ng mga demonyong aswang sa paanan ni Istong habang patuloy pa rin siyang inaatake. Kaya galit na si Cerberus at Bilpigor kasi hindi man lang nakagalos ang mga ito sa pinuno ng mga mandirigma ng liwanag na tila mga lamok lamang silang pinapatay nito. Kaya mabilis nilang inatake si Istong sa magkaiwalay na direksyon gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ginamit ni Cerberus ang kanyang bulang enerhiya mula sa tatlong niyang bunganga at binuga niya ito ng sabay-sabay kay Istong. Subalit madali lang itong naiwasan ni Istong dahil sa malakas nitong pakiramdam na may mapanganib na paparating sa kanya. Subalit hindi napansin ni Istong na patungo na rin pala sa kanyang likuran si Bilpigor na iniipon lang ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dalawang kamay at naghihintay ng pagkakataon upang siya'y atakihin. Huli ka! Biglang sigaw ni Bilpigor sa likuran ni Istong nang hindi ito nakapaghanda sa kanyang gagawin. Doon nga ay pinakawalan na ni Bilpigor ang kanyang naipon na enerhiya sa likuran ni Istong na nagdulot dito ng pagtilapon niya sa malayo. Halos tila dinaanan ng bagyo ang nadaanan ng katawan ni Istong sa sobrang lakas ng kapangyarihan na pinakawalan ni Bilpigor sa kanyang likuran. Kaya halos ang mga puno ay nabuwal at nagliliyab, kasama na rin doon ang pagkahawi ng lupa. Ang lakas ng kapangyarihan na yon. Imposibleng mabubuhay pa ang angko rito sa ginawa ni Bilpigor sa kanya. Biglang sabat ni Paimon habang nakatanaw sa katawan ni Istong na hindi na gumagalaw. Amo! 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 Sabay sigaw ng tatlo niyang bertod. Istong! Sigaw naman ng kanyang mga kaibigan nang makita nilang dahan-dahang nagliliyab ang katawan nito.
Hindi na kita pagbibigyan ngayon, bata. Dahil alam kong nahigitan mo na ang lakas at kapangyarihan ko ngayon. Sigaw ni Belpigor habang malakas itong tumatawa dahil napatay niya ang angkor rito ng isang tira lang ng kanyang bulang enerhiya. Apo, hindi ka dapat mamatay. Pumangon ka dyan. Sigaw ni Mang Timyong kahit nakikita niya na hindi na ito gumagalaw. Anak ko! Tulungan ninyo ang anak ko! Sigaw rin ni Shaila habang mabilis itong tumatakbo upang puntahan ang anak nitong nagliliyab na ang buong katawan. Huwag kang lumapit sa kanya, Shaila, dahil hindi pa tapos ang kanilang laban. Sambit naman ni Berto habang nakahawak ang kamay nito kay Shaila na umiiyak. Magaling, Belpigor. Ngayon hindi na tayo mahihirapan na talunin ang lahat ng mga mandirigma ng liwanag. Dahil wala na ang kurito na pinuno nila, masasakop na rin natin ngayon ang buong isla higante. Natatawang sigaw ni Cerberus dahil hindi na niya naririnig ang tibok ng puso ni Istong habang nakahiga itong nagliliyab. Subalit pagkasambit niya ng katagang yon, ay biglang bumaba ang kalahati ng kanyang katawan na hindi niya namamalayan. Kaya halos lumuwa ang mga mata ng naroroon dahil dahan-dahan itong nahati sa dalawa. Ano ang nangyayari sa akin? Hindi! Huling sigaw ni Cerberus habang naliligo na siya sa kanyang sariling dugo. Paanong nahati sa dalawa ang katawan ni Cerberus? Sino ang umatake sa kanya? Sigaw ni Paimon nang makita nitong bumulwak na ang sariwang dugo nito sa sariling katawan. Si Amo ang may gawa nun gamit ang espadang walang talim, kaya huwag ka nang magtaka. Biglang sampit ng kabayong dagat at inatake niya si Paimon gamit ang espada niyang kulay itim habang hindi pa ito nakahanda. Kaya nabigla si Paimon nang maramdaman nitong nakabaon na sa kanyang dibdib ang kulay itim na espada. Kaya tinaas na rin niya ang kanyang palakol upang gantihan ang kabayong dagat habang nasa harapan pa niya ito. Subalit biglang umikot ang itim na espada na animoy may sariling buhay. Kaya mas lalong bumaon ang talim nito na nagbibigay kay Paimon ng matinding pinsala. Kaya halos hindi na siya makagalaw hanggang sa biglang naramdaman niya na dahan-dahan ang nahuhulog ang kanyang ulo. Hindi kasi niya napansin na tinaga na rin pala ng kabayong dagat ang kanyang liig gamit ang espadang kulay puti. Kaya napasigaw ito ng ubod lakas dahil alam niya na ito na ang kanyang katapusan. Tampalasan ka, kabayong dagat. Traidor ka kung umatake. Pagbabayaran mo ito sa muli nating pagkikita. Walang hiya ka. Huling sambit ni Paimon habang dahan-dahan siyang naglalaho sa kawalan. Dapat kasi lagi kang handa sa pakikipaglaban at hindi kung saan-saan ka tumitingin. Sambit ni Itim sa anyo ng espadang kulay itim. Masyado kasi siyang marites, kaya iyon ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Wika naman ni Puti habang hawak-hawak siya ng kabayong dagat. Tama nga si Amo na dapat tayo magtulungan at huwag ipaalam sa kalaban ang nakatago nating kakayahan. Nakangiting sambit ng kabayong dagat habang nakatingin kay Istong na dahan-dahan ang tumatayo. Ibang klase ka talaga ang kurito dahil nakagawa ka ng malakas na atake gamit ang espadang walang talim at pinuntire mo pa talaga ang alaga ni Lucifer habang naaaliw itong nakatingin sa ginagawang pag-atake ni Belpigor sa iyo. Biglang sambit ni Abaddon habang nakatanaw ito sa bunganga ng kuweba. Halos hindi naman makapaniwala si Belpigor na nagawa pang tumayo ni Istong sa ginawa niyang pag-atake dahil halos ng kanyang kapangyarihan ay binuhos na niya sa bulang enerhiyang iyon. Ngunit hindi na siya nagtataka nang makagawa ito ng atake gamit ang espadang walang talim patungo kay Cerberus. Kasi bago pa niya tinamaan si Istong ng kanyang kapangyarihan ay winawasiwas na nito ang kanyang espada na walang talim patungo kay Cerberus. Ang sarap sa pakiramdam na tamaan ng ganitong kapangyarihan, Lolo Artemyong.
O mas magandang tawagin na lang kitang Belpigor, ang demonyong mahilig magpanggap sa ibang katauhan. Nakangiting sambit ni Istong habang hinihigop ng kanyang katawan ang mga apoy na bumabalot sa kanyang mga balat. Kilala mo na pala ako ngayon ang Kurito. Mas maganda nga siguro na ilabas ko na ang totoo kong anyo upang makipaglaban sa'yo ng buo kong lakas. Sagot naman ni Belpigor at sumisigaw siya ng ubod lakas upang ilabas ang totoo niyang anyo. Doon ay dahan-dahang natatanggal ang kanyang mga baluti sa katawan at lumilitaw ang balat itong tila isa-isang dragon. Dahan-dahan ding humahaba ang kanyang nguso at nagsisilabasan ang mga pangil nito na tila sa isang buwaya. Bigla ring lumabas ang pakpak nitong tila sa paniki, kasabay ng paglabas din ng 4 itong braso at kamay na may matatalim na kuko na kasing talas ng patalim. Hanggang tumubo na rin sa kanyang ulo ang 4 na sungay at ang panghuli, ang buntot nito na tila sa isang unggoy na may patulis sa dulo. Iyan na bang totoo mong anyo, Belpigor? Parang wala namang pinagbago, mas lalo ka lang pumangit. Nakangiting sambit ni Istong. Ganoon ba, bata? Pero ang anyo kong ito ang tatapos sa buhay mo. Sigaw ni Belpigor at umatake na siya ng sobrang bilis patungo kay Istong. Hindi naman makapaniwala si Istong na sobrang bilis na nitong kumilos, na halos hindi na niya masundan ng tingin. Hanggang sa tinamaan siya ng mga suntok nito sa mukha at katawan. Halos hindi na rin mabilang ang tumama sa kanya dahil 6 na kamay ang pilit niyang sinasangga, ngunit may lumulusot pa rin na hindi niya namamalayan. Halos iniinda na niya ang bawat mga suntok nito sa sobrang dami. Hindi rin siya makaarte dahil sa tuwing sumusuntok siya ay agad itong naglalaho sa kanyang paningin. Kahit gamitin na niyang espadang walang talim, ay hangin lang ang kanyang tinatamaan. Kaya sobrang nag-alala na ang kanyang mga birtod dahil pinaglalaroan lang siya ni Belpigor. Kasi kahit isang patama lang rito ay hindi niya magawa. Hanggang sa bigla siyang humandusay sa lupa habang hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Hanggang diyan ka na lang ba, Istong? Biglang sabat ng isang nilalang sa kanyang isipan. Sino ka? Sagot naman ni Istong habang nandidilim ang kanyang paningin. Ako ay ikaw. Ako ang dating ikaw. Kaya huwag kang magpapatalo sa isang hamak na demonyo lang na alagad ni Lucifer. Gamitin mo ang dugo ng pagiging angkurito at ilabas mo ang totoo mong lakas at kapangyarihan. Dahil ang kalaban mo ngayon ay may basbas ni Lucifer at ang gamit niya ngayon ay ang kapangyarihan nitong taglay na mas malakas pa kay Michael. Kasi nga pinagsanib na ang kanilang spiritual na kapangyarihan kaya sobrang lakas nito. Kaya ngayon, Istong, ay alisin mo na ang awa at pagmamahal sa mga taong malapit sa'yo. Dahil iyan ang magiging kahinaan mo. Ibalik mo sa iyong katauhan ang pagiging angkurito na walang awa kung pumatay at walang kinatatakutan. Sambit ng angkurito sa isipan ni Istong dahil ayaw na ayaw nitong natatalo at nabubugbog sa laban. Hindi ako katulad mo, angkurito, kaya tumigil ka. Kaya ko siyang talunin na hindi ko ginagamit ang dugo ng pagiging angkurito. Sagot naman ni Istong habang hindi siya makagalaw. Kung ganoon ay ako na mismo ang magpapasya kung ano ang dapat kong gawin dahil ayaw na ayaw kung natatalo ako sa laban. Sagot ng angkurito ng nakangiti. Habang nag-uusap ang dalawa sa iisang isipan, ay patuloy pa rin na binubugbog ni Belpigor ang katawang lupa ni Istong. Halos lantang gulay na rin ito na hindi na gumagalaw dahil sa sobrang daming suntok na natanggap nito simula na nagpalit ng anyo si Belpigor bilang isang demonyo. Ano? Akala ko bang malakas ka? Lumaban ka, angkurito! Lumaban ka! Sigaw na naman ni Belpigor habang malakas na tumatawa dahil hindi na gumagalaw si Istong at tinatanggap na lang nito ang kanyang mga atake. Subalit bigla siyang napatigil sa pag-atake nang biglang ngumiti si Istong at naging kulay dilaw ang mga mata nito.
Kaya bigla rin siyang nakaramdam ng kilabot sapagkat ang mga matang iyon, ang mata ng angkurito na walang bahid na takot na kahit sino mang makalaban nito. Bakit ka tumigil? Napagod ka na ba, demonyo? Biglang sambit ng angkurito sa katauhan ni Istong. Ikaw ang totoong angkurito. Wika ni Bilpigor habang halata sa mga mata nito ang sobrang pagkabigla dahil muli itong nabuhay sa katauhan ng binatang kalaban niya ngayon. Ako nga! Sigaw ng angkurito kay Bilpigor, sabay hawak sa isang kamay nito at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito na nagdulot ng pagtilapo nito sa malayo. Ang kamay ko! Sigaw ni Bilpigor nang maramdaman niyang wala ng isang kamay nito. Ano ba to? Parang dinikit lang sa katawan mo. Ang dali naman natanggal. Sambit ng angkurito habang pinaglalaroan niya ang kamay nitong natanggal. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Tampalasan ka! Muling sigaw ni Bilpigor at mabilis siyang umatake upang wakasan na ang buhay ng angkurito. Subalit laking gulat niya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang angkurito nang nakangiti. Kasabay noon ay ang paghiwalay na naman ng isa niyang kamay. Kaya nagwala siya ng husto dahil hindi niya mahuli ang kanyang kalaban, habang isa-isa na naman itong tinatanggal ang kanyang mga kamay na hindi niya namamalayan. Natatawa naman ako sa'yo, demonyo. Ginising mo ako para lang paglaruan ka. Lumaban ka naman ng seryoso. Wika ng angkurito habang iniiwasan nito ang mga atake ni Bilpigor. Mahuli lang kita, ay tiyak na talaga ang iyong kamatayan. Sagot naman ni Bilpigor kahit hirap na siyang labanan ang angkurito dahil hindi niya ito matamaan sa sobrang bilis nitong kumilos. Nakakabagot kang kalaban, demonyo. Kaya tatapusin na lang kita. Sambit ng angkurito at sinuntok niya ng ubod lakas ang dibdib ni Bilpigor na nagdulot ng pagkawasak nito. Doon ay nakita ng angkurito ang puso nitong kulay itim na patuloy pa rin sa pagtibok, kaya hinawakan niya ito at hinila ng hindi namamalaya ni Bilpigor. Hindi mo ko mapapatay sa ganyang atake, angkurito. Dahil isa akong immortal. Binigyan ako ni Lucifer ng katawang walang kamatayan. Sigaw ni Bilpigor at sinuntok din niya ng ubod lakas ang angkurito na nagpabagsak rito sa lupa. Ganun ba? Kung pigayin ko kaya tong bagay na to, ano kayang mangyayari sa'yo? Wika ni Istong habang hawak-hawak nito ang itim na puso ni Bilpigor habang siya ay nakahiga. Paanong napunta sa'yo ang puso ko? Ibalik mo yan sa akin! Sigaw ni Bilpigor at mabilis niyang inatake ang angkurito upang kunin lang ang kanyang puso na patuloy pa rin sa pagtibok. Subalit bago pa siya nakalapit ay binitawan na ng angkurito ang kanyang puso sa lupa. Kasabay noon ay pagwasiwas ng kanyang kamao na tila isang martilyo na patungo sa puso nito. Huwag mong gagawin yan! Huling nasambit ni Bilpigor habang dahan-dahan siyang nagdiliyab at nagiging abo dahil ang kanyang buhay ay nagmumula sa kanyang itim na puso. Akala ko ba immortal ka? Itong hugis putik na bagay na ito pala ang nagsisilbing buhay mo. Walang kwentang kalaban. Sambit naman ng angkurito at tumayo siya ng dahan-dahan. Pagkakita ng lahat ng mga mandirigma ng liwanag na natalo ng mga heneral ng impyerno, ay sabay-sabay silang tumungo kay Istong habang sila ay sumisigaw. Subalit hindi nila alam na ang angkurito na palang nagmamay-ari ng katawan ng binata. Kaya bago pa sila nakalapit rito, ay isa-isa silang inatake ng angkurito at sabay-sabay rin silang nawala ng malay na kinabigla naman ni Berto, Timyong, Isa, Ana, Shaila, Prinsipe Dagol, Metatron at ang kanyang tatlong bertod. Hindi sila makapaniwala na gagawin iyon ni Istong sa kanilang mga kasama. Kaya inatake nila si Istong ng sabay-sabay upang ito ay pigilan.
dahil gusto na talaga ni Istong na tapusin ang mga ito ng walang dahilan. Subalit madali lang silang napatumba ng angkurito sa katauhan ni Istong. Kaya nagtataka talaga sila dahil nga pati sila ay gusto na nitong patayin. Kaya napilitan na silang lumaban. Ngunit kahit magsama-sama pa silang lahat, ay hindi pa rin sila umubra sa lakas at kapangyarihan nitong taglay. Hindi na sana ako makikisali sa labang ito. Subalit, nais mo na talagang ubusin ang lahat ng naririto angkurito. Kaya nakikiusap ako sa'yo na pwede ba akong sumali sa iyong laro angkurito? Biglang sambit ni Abaddon sa katauhan ni Princess habang ito'y lumulutang sa hangin. Abaddon, kahit tagal na nating hindi nagkita. Halika dito at maglaro tayong muli. Sagot naman ng angkurito at binukan niya ang kanyang dalawang kamay upang tanggapin ang gagawing atake ni Abaddon. Subalit bigla siyang niyakap ng kabayong dagat upang hindi siya makagalaw. Kaya malayang nakagawa ng atake si Abaddon. Ngunit hindi sa panlabas na atake, kung hindi atake sa panloob na espiritu upang dalhin ang angkurito sa kailaliman ng impyerno. Balasan ka, Abaddon. Bakit mo inatake ang aking espiritu? Bitawan mo ako. Sigaw ng angkurito habang nakayakap sa kanya si Abaddon upang dalhin siya sa kalaliman ng impyerno. Samahan mo ako dito sa impyerno, angkurito. Samahan mo rin akong pabagsakin ang hukbo ni Lucifer at pamunuan ang lahat ng mga demonyo upang hindi na sila makabalik sa mundo ng mga buhay. Nakangiting sagot ni Abaddon dahil nais talaga niyang pabagsakin ang pamumuno ni Lucifer sa impyerno at siya nang kilalanin na Panginoon ng impyerno. Tarantado ka talaga, Abaddon. Dinamay mo pa ako sa kaibangan mo. Huling sigaw ng angkurito bago sila naglaho. Pagkatapos ng huling digmaan na yon ay naging tahimik ang buong Isla Higante. Namuhay na rin ng tahimik ang lahat ng mga mandirigman ng liwanag sa kanya-kanyang mga kaharian. Si Mang Timyong ay nagpatuloy sa panggagamot kasama si Princess. Si Berto at si Lavinia naman ay nagkaroon ng kambal na anak at naninirahan pa rin sa loob ng kuweba kasama si Haring Bangros na naging babysitter ng kambal. Si Ann naman ay naging bounty hunter ng mga masasamang elemento kasama si Metatron. Si Reyna Shirley at si Reyna Lily naman ay naging tagapagbantay ng mga lagusan upang wala nang makakapasok na mga demonyo sa mundo ng mga tao. Ang mga wika naman ay bumalik sa kanilang baryo at patuloy na sinasamba ang kanilang Panginoong Pantas upang gawing paraiso ang mga kabundukan. Si Shyla naman ay nagkaroon ng anak kay Arthur at namuhay sila ng tahimik sa mundo ng mga engkanto. Papa, maliligo ako sa dagat. Sambit ng batang paslit kay Istong habang nagluluto ito ng halamang gamot. Sige anak, huwag kang pumunta sa batuhang bahagi ha. Mayroon dong naninirahang taong lumot. Baka kunin ka niya at dalhin ka sa malalim na bahagi ng karagatan. Hay nako Istong, pinatay na iyon ni Lolo Timyong, kaya huwag mong takutin ang anak natin. Sagot naman ni Isa, sabay hampas nito sa balikat ni Istong dahil nakaramdam ng takot ang kanilang anak. Amo, huwag kang mag-alala dahil nandito naman kami ni Itim at ni Puti, kaya magiging okay lang siya. Sabat naman ng kabayong dagat habang nakapalawit ang mga ito sa liig ng binata. Ay nako, kailan kaya ako magkakaroon ng anak? Biglang sampit ni Prinsipe Dagol habang nakatanaw sa kanyang nililigawan na hindi pa rin siya sinasagot hanggang sa ngayon. Ayun mga kadiwa, ang katapusan ng kwento ni Istong. Sobrang angas at lupit. Parang kasama tayo sa nakikinood at nakikidigma na rin. Ang lupit talaga ng author nito. Kaya shoutout sa iyo Boss Nopi. Sana makagawa ka ulit ng panibagong kwento na katulad nito. So bago matapos ang bidyong ito, pasasalamatan lang namin ni Tisay ang mga bumubuo at nagsiboses na kahit ang karamihan sa amin ay mga baguhan sa larangang ito.
patuloy nyo pa rin sinubaybayan ang kwento hanggang dulo. Simulan natin kay Tisay ng Norte, ang Sugo Horror Stories, kay Snoopy syempre, kay Sir Ronnie Nubare, kay Sis Annie Santillana, kay Sis Abre Lavinia, kay Bus Dags Manunulat, kay Sir Angko Lihim, Limuel Sirado, kay Ma'am Sheila Hart, Iki Antingera, na sobrang ganda ng boses, kay Sir Gio ang manlalakbay na manunulat, kay Sir Bernard aka ang Lagusan, kay Sir Jezreel Derelio, kay Ma'am Gima Aquino, kay Ma'am Lilibet Lianos de Guzman, kay Ma'am Shirley de Guzman, kay Angelica Rage Patiag, kay Angelo Rage Patiag, Hiwaga at Karunungan, Diwata ng Hiwaga at Karunungan, kay Sir Arvin Chormico, Sir Malinog Nix, kay Sir Saldi Climaco, kay Sir Jack Panday, kay Sir Gis Devlin aka Black Sheep Hellfire, kay Ma'am SG Gregorio, kay Sir Ang Pahina, Takot Ka Pa Sa Dilim, kay Ma'am JB Diano, kay Sir Remark Sankal, Noriel Ghost Trip, Papa Marky Tagalog Horror Stories, Pagkagat ng Dilim, at kay Bunso Daragang Magayon, at lalong-lalo na kay Kwento Ko Lang. Sila po mga naririnig nating nagboses sa nakalipas na 30 kabanata ng kwento ni Istong. 10 ng aking mga nabanggit ay lubos kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa kwentong ito at sa channel. Yung mga taong nabanggit ko ay ilan po sa kanila ay may mga channel din po na katulad nito. Kaya sana dalawin nyo rin at suportahan. Bago ko tapusin ang video ito, mabilis ang shoutout lang sa mga avid listeners natin dyan. Yung mga nag-comment lamang po sa reviews nating video. Shoutout kina Gay Somodio, Romel Amable, Sophia Mendez at Ronel Montes. Special shoutout din kina Zamil Priya, Prince Zenel, Zacchaeus Kent, Zibinel. Shoutout din sa mga silent listeners dyan. Sa uulitin mga kadiwa, maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at naway maraming biyaya ng Panginoon ang inyong makakamtan. Hanggang sa susunod na kwento, ang Payaso po ang inyong bagitong narrator.